Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat muli sa Diyos. Tayo ay tinipon niya sa pamamagitan ng banal na misa. Hinihiling natin muli ang kanyang pagpapala na tayo lahat ay may pinagdadaanan na iba't ibang problema. Pero pinapaalala sa atin ngayon na wag sana tayong mapagod at tumigil sa pagdarasal. And please, even if you do not have any troubles or problems, do not stop praying to God. Dahil ang kasabihan, if you only pray when you are in trouble, you will have troubles in your life. Ang tanong, ano pong pinakamagandang paraan ng pagdarasal? What is the best method of praying? Sa pamamagitan ba ng misa? Sa pamamagitan ba ng pagluhod? Sa pamamagitan ba ng pagtaas ng kamay? Mahalaga mga bagay na ito pag tayo'y nananalangin at nagdarasal. Pero ang pinakamagandang paraan ng pananalangin ay ang gamit ang ating mga puso. Nilalapit natin ang ating mga puso, ang ating isip sa Diyos. Maririnig natin sa Ebanghelyo galing kay Jesus. Pag tayo'y nagdarasal, huwag tayong gagamit ng napakaraming salita. Kung tayo'y nagsasabi sa Diyos, pero wala naman ang puso natin sa ating mga sinasabi o binabanggit sa Kanya, wala ding halaga. Buksan natin ang ating puso at isip sa Diyos. Yan ang pinakamagandang paraan ng pananalangin. Sa mga napakaraming beses na kung saan nagdasal tayo na walang puso, na walang pagmamahal, na may pagdududa, hilingin muli natin ang awa ng Diyos para makita tayong karapat-dapat muli makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag iyong iniiwan. Kaya naman kami lagi mong tulungan, upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab sa kanyang paligid. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kasamaan, pinadalhan niya sila ng taggutom, at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan, at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagalalas ang iyong mga kababalaghan,
Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa ngalan ng kamatayan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika. Pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw, para pagsunduin ng mga magulang at mga anak, at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya'y minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari, at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya makayang gawin, at nang mamatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Ngunit nang namatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magagalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap ng lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa unahan niya'y apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit, sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang paghambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng mga ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng iyong Ama ang iyong kinakailangan.
bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kung hindi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng iyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. I hope and pray that you are well. And if you are not well, pray that you be well. But choose to be happy in the midst of your problems and your challenges. Amen? Ano po sa tingin niyo ang pinakakumpletong dasal? Ang pagrorosaryo po ba? Ang chaplet po ba ng Divine Mercy? O ang panalangin ba ng Banal na Espiritu? Ang pagnodobena ba sa Mother Perpetual Health? Napakaganda po ng mga dasal na yan. Pero ang pinakakompleto na dasal na galing mismo sa ating Panginoon ay ang tinatawag nating Lord's Prayer, ang Ama namin. Dahil lahat ng ating pangangailangan nandoon na binabanggit ng dasal na tinuro ni Jesus sa atin. Ikaw ba ay nalulungkot? Purihin mo ang Diyos. Sabi, holy is your name. Remember, when you praise God, you receive the grace of joy. Nakita po nila sa mga bansa na kung saan may pananampalataya sa Diyos. Mas masaya po ang mga tao. Mataas po ang happiness quotient ng mga taong may pagpupuri at pananampalataya sa Diyos. Kung gusto mo naman na mablessed, pagpalain, do God's will. Nakalagay yan sa Ama namin. Thy will be done on earth as is in heaven. Nagugutom ka ba? Physically or spiritually, meron kang inaasam, meron kang hinihiling, gusto mo bang mabusog sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong kaluluwa? Go back to the Our Father. Give us our daily bread. Ask for nourishment from God. Galit ka ba? Nahihirapan kang magpatawad? May bigat sa iyong puso? Then forgive. In the Our Father, you would see that. Forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Makakapagpatawad ka lang kung marirealize mo, maiisip mo, ikaw na ay pinatawad ng Diyos. Bakit mo ipagkakait ang kapatawaran sa iba kung ang Diyos palagi kang pinagpapasensyahan? Ikaw ba ay nalilito, naliligaw, naguguluhan sa isip? Pray the Our Father. Dahil sabi, lead us not into temptation. Huwag mo kaming bibigyan ng mabigat na pagsubok. Ask God to be guided. Ikaw ba ay may sakit? Gusto mong gumaling? Pray the Our Father. Pagdasal mo ang Ama namin. Dahil isang linya doon, maririnig natin, makikita natin. Deliver us from evil. Iligtas mo kami sa kasamaan. Ask to be saved by God. Pero, ang pinakasusi ng pananalangin ng Ama namin ay hindi lang dun sa paulit-ulit mong pagdarasal, pero dun sa paulit-ulit mong pagdarasal na may puso. Kaya nga po, sabi, balikan niyo, bigyan mo kami ng pagkain na kailangan namin sa araw na ito. May dahilan bakit yan ang turo ni Jesus. Ang hinihingi mo para sa araw lang na ito. Para sa susunod na araw, babalik ka, humingi ka muli sa Diyos. Para mas mabasbasan kayo. Kailangan
humingi tayo araw-araw. Dahil dyan mo pinapakita na ikaw talaga ay nananalig at nananampalataya sa Diyos. When you don't go to God daily, what do you show God? What do you tell to God? When you do not pray daily, it means you have pride. Amen? Pag hindi ka nananalangin araw-araw, sinasabi mo sa Diyos, hindi kita kailangan, kaya ko na. But when you go to God daily, what do you say to God? Lord, I need you. Pag bumabalik ka araw-araw sa Diyos, humihingi ka, nananalangin ka, pinapakita mo ikaw ay nagpapakumbaba at ikaw sa Kanya nagtitiwala. Amen? Don't believe that God's blessing lasts forever. Understand, my dear friends, that when God bless us, His blessing in our life do not last forever. Pag binasbasan ka, pag pinagpala ka ng Diyos, nauubos din yan. Nawawala din yan. Ano ang magpasawalang hanggan? Ano ang nagtatagal? Hindi yung pagpapala ng Diyos, kung hindi ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos. Understand that. What lasts forever, what is eternal, is not God's blessing, but His love and His goodness. His love is without end. Tandaan niyo po yan, na ang pagpapala ng Diyos may pagtatapos. Balikan niyo po ang kwento sa Biblia. Nung nagugutom ang bayan ng Diyos, nagpaulan siya ng tinapay, ang tinatawag mana. Anong ginawa ng mga tao? Yung hindi nila makain, tinago nila. Nag-ipon sila. Pero nung susunod na araw, nung pagkabukas sila, doon sa mga inipon nila, inamag. Nasira. Nung naparami ng ating Panginoon yung tinapay, oo, inutos niya na ipunin ito, pero naubos din ito. Ayaw lang niyang masaya. At nung muling nabuhay yung kanyang kaibigan, si Lazaro, namatay din po siya. Hindi naman po siya forever na buhay. Our goal in this life is not to keep God's blessing. But our goal and objective for this life is to keep God in our life, who is the source of blessing. Huwag mong itatago ang bendisyon ng Diyos, masisira yan. Ang maganda nga, pag ikaw ay pinagpala ng Diyos, hatiin mo yan, i-share mo yan, pantulong mo yan, darami yan. Kung ikaw man ay binasbasan ng Diyos, bigyan mo ng halaga yung nagbibigay. Ang kasalanan ng tao, ito. Masyadong nakatuon dun sa regalo ng Diyos at nakakalimutan niya yung nagbibigay. Amen? That is our misgiving. That is the sin of man. We give so much emphasis and focus on the gift. We forget about the gift giver. Kaya sana maunawaan po natin. Jesus may not answer all of your problems, but I hope and pray that you would be okay for that. Remember that Jesus won't give you all the answers to your problems. But if you pray, Jesus would give all of Himself to you. And that is more important than your problems being answered. Hindi natin kailangan ng sagot sa ating mga problema. Ano talaga ang kailangan natin? Ang Diyos. Dahil pag ang Diyos nasa ating buhay, kahit na anong problema, kahit na anong pagsubok, siya ang sagot. Amen? So the question is, why pray? Bakit ka nagdadasal? Para lang masagot ang dasal mo? Para lang makuha mo ang hinihingi mo? Hindi. May dahilan ang Diyos bakit hindi niya sinasagot lahat ng problema mo. Kasi kung sasagutin at ibibigay ng Diyos lahat ng hinihingi mo, may spoil ka. Magiging mahina ang iyong pagkatao. At kung ibibigay lahat ng Diyos yung gusto mo, lalayo ka sa Kanya. Hindi niyo po ba napansin? Pag meron tayong problema, pag meron tayong pagsubok, doon tayo malapit na malapit sa Diyos. Doon tayo taimtim na nananalangin at nagdarasal. Bakit kailangan mo magdasal? Hindi lang para magkaroon ng kasagutan sa problema mo. Pero sa pamamagitan ng iyong pagdarasal, maranasan mo sana ang Diyos. At sa pamamagitan yan, mapuno anuman ang iyong pangangailangan. Amen? Meron po minsan pumunta dito sa parokya, isa pong lolo. At sabi po niya sa akin, Father, pagdasal niyo naman po tong aking anak, nalulong po sa drugs, nalulong po sa sugal. Pagkatapos, meron siyang 3 anak. Tong aking mga apo, ako nag-aalaga. Hirap na po ako, Father. Ang tanda-tanda ko na po, ako pang kailangan magtrabaho ulit, mag-provide, magpakain, mag-alaga. Minsan naiisip ko na po magpakamatay. Paano na lang po sila? Minsan, nanghihina na po ako. Konti na lang po, gusto ko nang sumuko. Pero pag naiisip ko po na magpakamatay, agad naiisip ko din sila, paano kaya sila?
Father, ang Diyos na lang ang kinakapitan ko. Ang Diyos na lang ang lakas ko. Tignan niyo po, no? Itong lolo, malakas pa naman. Itong lolo, may nagagawa. Itong lolo, meron naman siyang pera. Pero ano ang nagbibigay sa kanya ng gana? Ano ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa? Ano ang nagbibigay sa kanya ng panibagong buhay? Walang iba kung hindi ang Diyos. Amen? Kaya nga po, lahat tayo may kulang sa ating buhay. Hindi magiging perpekto ang buhay na ito. Pero tandaan nyo, pag nandyan ang Diyos, walang kulang at perpekto ang lahat. So my dear friends, I invite you to pray the Our Father to help you in your problems. Hindi man mabibigyan na mabilis na kasagutan anuman ang inyong mga pagsubok ngayon, pero gamitin niyo ang turo na dasal ni Jesus para gisingin muli ang inyong nanghihinang kaluluwa, espiritu. Unti-untiin niyong dasalin ang Ama namin para mabuhay muli ang pag-asa sa inyo. Reflectively pray the Our Father. I tell you, you will experience God and His grace once again. And that will help you to go through your problem. Kung meron kayong oras na palaging balik-balikan, palaging isipin, pagmunihan, tikimkim sa puso nyo ang inyong mga problema, dapat bigyan nyo din ng oras na ulit-ulitin nyo ang inyong pagdarasal ng Ama namin. Napakaganda nga ng turo ng isang santo, St. John Chrysostom, that the teaching of the Lord should not only be engraved in paper, in the book, in the Bible, but more importantly, engrave the teaching of Jesus in your minds and in your heart. Huwag nyo lang iwan yung turo ng ating Panginoon. Nandyan sa inyong Biblia, nandyan sa taas ng inyong mga altar na puno na ng alikabok. Gusto mong maranasan panibagong grasya, itatak mo, isulat mo, dyan sa iyong isip, dyan sa iyong puso. Gusto mong mapuno ng pagpapala na kailangan mo, umpisahan natin magdasal. Araw-araw na may puso, dasalin natin ang turo ni Kristo. Amen. Tinuturo ni Jesus na maaari nating tawagin ng Diyos na ating Ama, may matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanyang ating hinaing. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ng ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pinapasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming hinaing. Tulungan mo kami laging manalig sa iyong mapagmahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. At tanggapin
Langin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong mga angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At ang iyong dinudulutan na banal na pagkikinabang, ipagkaloob mo kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan na pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa na manghil na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naghimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal sa pamamagitan ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami Sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na
ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa. Sa tanang naririto, nakikipagdiwang, ay magdulot nawa ng pagkakaisa ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang turo sa panalangin ni Kristo ay ibigay mo sa amin ang pagkain namin para sa araw na ito. Give us today our bread for today. Ito ay isang paanyaya na kailangan araw-araw na tayo ay bumalik sa Diyos, humiling at manalangin. Kahit na sinabi ng Panginoon na wala man tayong sabihin, alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Mahalaga na bumalik tayo at sabihin natin ang ating pangangailangan dahil diyan nagiging matibay at matatag ang ating relasyon sa Diyos. Pero madalas dahil nakasanayan na natin dinadasal ang Ama namin, tayo'y nagmamadali. Pag nakasanayan mo na ang isang tao, binabaliwala mo. Pag sanay ka na sa isang bagay, hindi mo na pinapahalagahan. Ang mga unang santo, ang mga unang pantas ng simbahan, the early church fathers would regard the Our Father as the pearl of great price. Hitik na hitik sa kahulugan ang dasal na turo sa atin ng Panginoon. At makikita natin yon kung dadasalin natin ng maigi, kung dadasalin natin na may puso. Yan naman po ang aking assignment sa inyo sa araw na ito. Dasalin natin ang Ama namin. Slowly, reflectively, heartfelt, at ugaliin natin na ganito natin dasalin ang Ama namin. Makikita nyo,
magbabago ang inyong buhay, mararanasan niyo ang bendisyon at pagpapala ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at kayo ay pagpalain ng Diyos na may kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.